Magandang araw po mga kabakyard. Ngayong araw pong ito, magluluto po tayo ng original puchero de Cebu. Ito pong recipe na lulutuin natin ngayon ay base po sa mga food vloggers na nag-feature nitong puchero de Cebu. Nung nakita ko pong i-feature nila to sa kanilang food vlog, talaga pong nasabi ko na kailangang matry kong lutuin yan kasi talagang ang sarap po ng itsura niya. Ay, uyok mo no? Merong bongaro. Yan. Masarap to eh. At paminta. After isang oras po, tanggalin po muna natin itong bone marrow para po hindi ma-overcook at ma-dry itong ating bone marrow. At iwan lang po natin itong mga ibang buto at pakuluan po natin hanggang 4 na oras. Tanggalin po natin yung mga mantikang namuo. Ayan po. Tatanggalin po natin to. In-refrigerate ko lang po ito para lumamig at mamuo ng konti. At ito na po siya ngayon. Po, tingin ko po ito yung ginamit nila sa sizzling puchero. Ayan o. Kasi sabi po ni Yuri, buttery at creamy. Ayan. Ito lang po yung feel ko na nilagay nila. Ayan. Ayan na po yun. After 4 na oras, ilalagay na po natin yung mais. At timplahan na rin po natin ang asin. Ayan, luto na po ang ating puchero de Cebu. Ayan po yung sabaw. Ayan, ito na yung ating sabaw ng puchero. At tatanggalin lang po natin mga laman nito para sa ating sizzling. Gagawa tayo ng gravy para sa ating sizzling puchero. Meron tayong 2 tablespoons ng cornstarch. Lagyan natin para lumapot. Lagyan lang natin ng konting toyo. Ayan. Ayan, luto na po yan. Ito po mga kabakyard, dito na po ang ating original puchero de Cebu. Ayan po oh. Oh, init pa. Nakaka-excite kainin. Ayan, sabaw. Wow, ang sarap. Hindi siya lasang nilaga, hindi siya lasang bulalo, pero meron po siyang unique na lasa. Siguro po dahil yun sa sa luya. Ganito pala ang puchero de Cebu. Ang sarap. Biglang kagad siya sa buto. Ito po. Wow. Sarap. Itong puchero de Cebu. Kanin.
Napakasarap po ng sabaw. Para sa akin po, yung sabaw po talaga yung dapat nyong matikman ito. Ang sarap. Try natin tong bone marrow. Ang sarap. Sarap ng sabaw. Ang pinaka nagustuhan ko po talaga dito is itong original Puchero de Cebu na sabaw. Masarap din po yung sizzling pero mas dito po ako ginaganahan sa sabaw. Ayan po mga kabakyard, sana po nagustuhan nyo ang ating ini-recreate na recipe ngayon. Ang original Puchero de Cebu po. Ang masasabi ko po sa Puchero de Cebu, nung una po kasi yung niluluto ko to, parang iniisip ko po parang kalasa lang siya ng bulalo. Pero nagkamali po ako dahil malayong-malayo po siya sa bulalo. I-try nyo po mga kabakyard para makita nyo at matikman ninyo yung Puchero de Cebu. Sobrang happy po ako sa pagkaka-recreate po natin dito sa soup po ng original Puchero de Cebu. Pero dito po sa sizzling Puchero, medyo mahirap po kopyahin yung texture po nung gravy nila. Yung description po ni Yuri sa akin sa inilagay po sa sizzling Puchero is creamy daw po, lasang butter. So, kaya naisipan ko po kasi po yung butter is made of mantika naman po talaga. So, yung pagkakasabi po ni Yuri na parang butter, creamy at lasang butter. Naisip ko po na siguro yung mantika po ng Puchero yung ginamit doon. Yun po, medyo happy ako doon. Pero yung gravy po na texture, parang medyo malabnaw po yung pagkakagawa ko. So, adjust nyo na lang po yung consistency. All in all po, masarap po yung sizzling na Puchero. Pero dito po talaga ako sa sabaw po ng original Puchero na sarapan. So, ayun po. Gusto ko nga po palang i-shoutout si Yuri dahil siya yung nagbigay sa akin ng mga impormasyon kung ano yung lasa nitong Puchero de Cebu. Meron po siyang mga importanteng sinabi na nalasahan niya dito sa Puchero de Cebu. Kaya, ito po yung ginawa ko ngayong araw sa ating recipe. At kay Kabayan Bisaya Studio, dahil sa kanila ko po napanood itong original Puchero de Cebu. Nung nakita ko pong i-feature nila to sa kanilang food vlog, talaga pong nasabi ko na kailangang matry kong lutuin yan kasi talagang ang sarap po ng itsura niya. Salamat sa pag-feature nyo ng Puchero de Cebu. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman na meron palang Puchero na original pa sa talagang Puchero na nakasanayan namin. Sana po nagustuhan nyo itong ating ni-recreate na recipe. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating recipe at hanggang sa susunod po muli nating pagluluto.